In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, bless this unworthy priest, that I may share with humility and with the heart, not just with the lips. And that people listen with humility and with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I'd like to begin with a roll call. Roll call muna po tayo. Mga kapatid, listen now as the Lord calls your name. Listen, God is calling you. And now I invite you to bow your head, raise your right hand, and just close your eyes and say now, Lord, present. Present, Lord, I'm still alive. Salamat po, Panginoon. 2 taon na po ang dumaan, but I'm still here. Present, Lord. And we remember in a special way, mga mahal namin sa buhay, na nauna na sa kabilang buhay. They are now present with you before your very throne, beholding your wonderful face, embraced by your heart. Pero kami po, nandito pa po. Mission not yet accomplished. So now I invite you to raise also now your left hand and say, present and ready to be sent. Lord, I'm still here, ready to do whatever mission you still want me to do the rest of my life. And I surrender to you today, before you, before your holy cross, before Jesus. I surrender my life, I surrender my plans, my hopes, and my dreams. Present, Lord. Present, ready to be sent. And now may I ask you, mga kapatid, ilagay po natin kamay sa ating mga puso. Bow your head. Just close your eyes. And this moment, let God bless you. Let Mama Mary embrace you. And you ask now Mama Mary also to bless and embrace the people in your heart. Family, loved ones. Akap-akap sila ng ating Panginoon. Especially, Lord, we pray for our loved ones who are in need of healing physically. Sa aming mga mahal sa buhay na may sakit, nagbubuhat ngayon ng mabigat na krus ang pamilya. Please, we pray for healing, we pray for strength. And Lord, isang krus din ng puso namin, yung mga mahal namin sa buhay na may pinagdadaanan. Emotional healing for those who are filled with anger, for those who are filled with hopelessness, mga nawawalan na ng pag-asa, those who are going through depressions. Hinihingi namin, Lord, isang pabigat din na krus to heal us from quarrels, fighting, anger, hatred in our family relationships, among our friends. And of course, the scourge of war. Lord, please give us humility na magpatawad po kami sa isa't isa, magpakumbaba, maging bukas. Give us peace in our hearts, in our homes, in our country. Pinagdadasal po namin ang pinapasan na krus ng mga kababayan namin na hirap na sa buhay. Sana po, give us good leaders in our land. Darating na eleksyon, Panginoon. Sana po, magibabaw ang kabutihan.
May your power, your goodness, your mercy and love be with us. Isa rin pong mabigat na krus na pinapasan namin, Lord, Mama Mary, yung pong gera sa Ukraine, ang dami na po mga namamatay. We pray for peace. At mga kapatid, this moment of quiet, just let the Lord bless you and embrace you. Listen to the Lord tell you again, my child, carry your cross daily and follow me. I will never give you a cross beyond your capacity. And I will be with you every step along the way. You're not alone. The cross is not just a cross for us. Like Mama Mary, Jesus is with us even as we carry our cross. And mga kapatid, ngayon po, may I ask you all to fold your hands. Ganito po tayo magdasal nung tayo maliliit na mga bata. Paglakipin ng dalawang kamay. Ito po'y tanda ng pagpapakumbaba, symbol of littleness, humility. Kami po'y humihingi, Lord, ng tulong ninyo. At ito rin po ay simbolo ng paghingi. Mga kapatid, ibulong mo na kay Lord, kay Mama Mary, ang iyong special na pasasalamat, kahilingan, anything. And believe like a child that nothing is impossible with God. Ask. Like Mama Mary, believe that what you ask will be given unto you. And like Mama Mary, you say always, Thy will be done, Lord. Thy will be done. And I, today, your priest, thank God for the gift of priesthood. Thank you for your prayers. And I bless you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mga kapatid, did you notice? The blessing came by way of a cross. Every cross you carry is a blessing. And along with the blessings that come, mayroon ding cross. So, the cross is a blessing. And like Mama Mary, today we reflect Mama Mary and the cross. Well, I must have told you this story before, but I'll tell you again. Matagal na siguro, many of us forget. The paper story about the cross. Anyway, ganito po ang buhay natin. Ang buhay, parang isang awit lamang. May simula, may katapusan. Ano man ang ating maging kapalaran, baby, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Lahat tayo pinanganak. Lahat tayo mamamatay. Klaro po yan. Gaano man kayaman, ano man, it's all that. We all will die. Itong pandemic po, we realize how short life is. Anyone could go anytime. So that should humble us. We will meet God someday. The paper also reminds us, mga kapatid, nung pinanganak tayo, malinis yan. It's up to you. Gawin mong malinis sa buhay mo, malinis yan. Gawin mong madumi, madumi yan. It's your call, it's your choice, mga kapatid. Don't blame others na nagkaganito ka dahil sa kanila. No, no, no. You have a choice
Pwede mong piliin mamuhay ng malapit sa Diyos or mamuhay ng malayo sa Diyos. So, your choice. Reminder ng paper po, we believe in one God. Alam po nyo, masasabi ko po, kung walang Diyos sa buhay ko, ano na po ako ngayon? Kapatid, ikaw, kung wala si Lord sa buhay mo, nung dumaan ka ng mga problema, pagsubok, gano'n, siguro, nagkalat na tayo, di po ba? So, salamat Panginoon at nandiyan ka po. Kumapit po tayo sa Panginoon. Sa akin po, talagang regalo po ng Diyos yung pananampalataya. Di ba, we were gifted to give our faith, to share our faith. Thank you, Lord. Nandiyan po kayo. Salamat po. The God we believe in is a Trinity. Di po ba? Sino po yung tatlo yun? God the Father is our Creator who created heaven and earth. Second person, God the Son, Jesus, is the Redeemer who died for you and for me. And third person, God the Holy Spirit, who is our guide. Sabi nga, punta ka doon, who enlightens us and guides us. Three persons, one God. The story goes on. Ano ang dapat natin gawin habang buhay pa tayo? Back to basics. The first one is, love God. Mahalin mo ang Diyos. Kapatid, ask yourself today, talaga bang minamahal ko ang Panginoon? Talaga bang ginagawa ko ang dapat kong gawin? Do I have time to honor my God? Love God. Number 2, mission natin, love your neighbor. Love God, love your neighbor. Ano po ibig sabihin nun? Don't hurt. Don't hurt people. Yan pong pinaka-importante. Huwag mong abusuhin sila, huwag kang papatay. Lahat na yun. You love them. You care for them. And second is, you share your blessings to people. Hoy, kayo mga blessed dyan, are you a blessing to others? That's it. Bottom line naman, tatanungin ng Lord sa atin at the end of our lives, anong ginawa mo sa iyong kapwa? Hindi niya tatanungin, uy, gano'ng ka kasikat, gano'ng ka kayaman, anong mga titulo mo? Ano mang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin. And finally, mga kapatid, love yourself. Take care of yourself. Ha? You are so loved by God. God so loved you, He gave His only begotten Son. So please take care of yourself. What does it mean? Be healthy. Be happy. Be holy. Yan pong 3 H's. Check mo nga ang buhay mo. Healthy, happy, holy. And finally, yes, 3 persons, one God pa rin. Ano po ang hindi kailangan sa buhay natin na dapat nang tanggalin? Mga kapatid, tanggalin na natin ang kasalanan. Goodbye. Mga masasamang ugali natin. You know, sin makes you and me unhappy. Sa totoo lang po, pag nasa kasalanan tayo, walang peace eh. Alam natin eh. Hindi matahimik ang ating mga isip, damdamin. So sin no more. As far as possible. Be at peace with God and be at peace with people. Number 2, sa ating paglalakbay sa mundong ito, tanggalin na natin mga mabibigat sa puso. Mga sama ng loob, mga galit, mga pride natin. Excess luggage yan. Let go. Tapos na yan. Delete. At kung nagagawa po natin yan, if we follow the Lord, if we really try our best to be free from sin and heaviness of heart, ito ang para sa atin.
siya ang kasama natin. Ang ating Panginoong si Jesu Kristo. Ang prayer ko po sa ating lahat, sana po maging mas personal ang relasyon natin sa Panginoon. At sana maramdaman natin ang pagmamahal niya sa atin. At sana rin po maramdaman nyo, you can feel the presence of God in every cross that comes your way. You embrace the cross, you embrace your trials, and you will be okay. And you will have your reward. Mama Mary embraced the cross. So today, let's look at Mama Mary. Si Mama Mary po, sa akin, siya ay may doctorate ng sufferings and cross. Doctorate po. Summa cum laude. Ang dami po siyang pinagdaanan na paghihirap. She had a summa cum laude grade sa paghihirap. Maliit po ang mga sufferings natin compared sa kanya. From the very start, remember, hindi po niya maintindihan yung mga plano ng Panginoon. Imagine, magkakaanak siya, hindi pala anak ni Joseph. Can you imagine, katakot-takot na. Ang liit-liit na village nila, Nazareth. Ang daming marites doon. Pinagkukwentuhan siya, tinatawanan palagi. But she said, "Thy will be done, Lord." She endured. Pati mga relatives niya siguro. They could hardly accept her. But because of the Lord, tinanggap niya lahat. What more? Lumalaki na si Jesus, public life ni Jesus. Who was there? Mama Mary was quietly following. Can you imagine her, the feeling of a mother, kung yung anak niya, kinukontra ng mga tao, yung halos batuhin. Any mother would like to protect a son. And yet, hindi niya magawa because the son had to do a mission. Yung thy will be done na naman yun. Ang pinakamasakit po sa akin, yung mga kaibigan ni Jesus na minahal din ni Mama Mary. Trinaidor siya eh. The last moment, iniwanan siya. Napakasakit po yan. And the most painful, Mama Mary following Jesus on the way of the cross. Every blow, lahat ng suntok, lahat ng sipa, lahat ng dura kay Jesus. Can you imagine, ikaw, nanay, nakikita mo yung anak mo. Slow death hanggang Calvary, crucifixion. 3 hours. Halos hindi na makahina. And Mama Mary was there. She remained. That's love. That's love. Finally, binigay sa kanya yung wala ng buhay na anak niya. But she remained in the cross, with the cross. Marami po sa atin, maraming pinagdadaanan. So let's follow Mama Mary. Let's follow Mama Mary. Some time ago, mayroon pong lumapit sa akin na nagpa-counseling. This mother lost 2 sons. 2 anak niyang lalaki namatay last year dahil sa COVID. Can you imagine? Grown up na po mga anak niya. At ang pagitan lang po, 6 days. Namatay yung una, after 6 days, the second one died. Hindi nila nakita. Wala po akong masabi except to say, just let Mama Mary embrace you. Hirap po. We can never imagine the sufferings of people. So mga kapatid, kung tayo po may krus sa buhay, kasama po yan sa buhay natin.
Mahirap po yung mga taong walang cross. Aba, may nagsabi sa akin, Father, wala akong cross sa buhay. Wala akong problema. Sa loob-loob ko, inisip ko, baka ikaw ang cross ng mga mahal mo sa buhay. Baka ikaw ang problema nila. So one thing po mga kapatid ha, carry your cross. And don't be a cross to other people. Isipin mo nga, in your family na lang. Are there people who are hurting because of you? Are there people who are sad? Malungkot ang buhay nila dahil sa iyo. That can happen. You know, mga iba sabi nila, no, hindi naman siguro. No, it can happen. Today, as part of our meditation, am I a cross to other people? Sa akin po, marami sa atin nagiging martyr. Martyred by their own family members. Martyred by their own friends. Hindi bali nang maging martyr. Huwag lang maging cause of the martyrdom. Na ikaw ang dahilan na nasaktan mga tao. O especially yung mga namumuno, mga mayayaman, naghihirap ang iba, baka ikaw ang nagnanakaw sa kanila. Mayroong iba dyan na hindi na makapagsalita sa harap mo kasi sumisigaw ka palagi. I mean, look, life is hard enough. Huwag na natin pong pahirapan pa ang buhay natin. You know, I made a decision long ago. As far as possible, I will not cause pain or make people unhappy. As far as possible, as long as I can. You try, please. Life is hard enough. And if you really want to live a meaningful life, yun po ang wish ko po. Without the cross, you will not have a meaningful life. Kung walang pagsubok sa buhay mo, mababaw, shallow, empty. Maybe you are successful. Congratulations, marami po sa inyo. Wow, successful. You know, you're rich, komportable ka, marami kang connect, etc. But is your life meaningful? Wow, career, financial journey mo, ang galing. You've come a long way, baby. Pero baka naman, you're still a long way from the heart of God. Ang layo na ng narating mo. Pero baka ang layo mo pa sa puso ng Diyos. Mga kapatid, please don't forget. What does it profit you and me? We gain the whole world. We lose our soul. And one of the things the pandemic has taught me is this. Many of us are so focused on the work of our hands. Wow. You know? The money in our hands, the achievements, the connections, the travels, the pleasure, the work of our hands are full. Punong-punong kamay mo. But you have forgotten the love in your heart. Baka naman your hands are full, but your heart is empty. God is not really there. Kukunti lang mga tao nandyan. Paalaala po ng ating mahal na ina, if you stay close to my son, you continue to love and keep loving no matter what. Okay? So mga kapatid, yes, life is short. What does it profit you and me? We gain the whole world. We lose our soul. Ang ganda pong isang sinabi ng iba making a difference. Life is not so much about making money or making a name. It's about making a difference. Hindi lang panay pera o paging pasikat ang buhay. Pero yung ikaw, you become significant. Meron kang parang nagawa sa iba, malapit ka sa iba.
tinatangi kanila sa kanilang puso. I say, let's not just leave behind footprints, yung mga footprints ng yung mga yapak natin sa mundo. How about leaving behind heart prints? Yung mga prints ng puso mo. You know, during the pandemic, I had so many funeral masses, almost every day. Minsan 3-4. People were dying. That was the only way for the church to be present. Okay. So, you know, karamihan ng mga tao, when I ask them, anong naalala nyo tungkol sa ating kapatid na namatay? You know, family members. Many of them, if not all of them, remember the goodness of the person. They hardly say, ay, mayaman siya, sikat siya, matalino siya. Wow. Yeah. Pero hindi yan ang naalala ng mga tao. They remember the heart. Napakabait niya. Natulungan niya ako. Masayahin siya o humble siya. So mga kapatid, now, my suggestion is this. Don't focus too much on hard work. There's another thing we should be doing. Focus on heart work. The works of the heart, not just the works of the hands. And that's what Mama Mary is telling all of us, mga kapatid. You follow the Lord, there will always be the cross. But you can continue to love. And in fact, you can love more if you experience the cross. I thank God for the gift, the grace of cancer. 2018, lung cancer. Of course, ang hirap tanggapin yan agad, hindi grace, parusa na yata ito. Panic. But I stayed with the Lord. And I can tell you this, mga kapatid. Cancer has cleansed me. Well, I'm healed. To God be the glory. But aside from that, marami po akong na-realize. Because when I carried the cross called cancer. When you realize na wala na po akong ibang agenda sa mundo, yung yumaman pa, sumikat pa, hindi na po. Basta, I just want to live the rest of my life, the best of my life. Yun po. Ang agenda ko na lang yung kahit papano, magawa ko pa ang mission ko para kay Lord, para kay Mama Mary. Okay na po yun. And sabi ko nga, just inspire before you expire. Okay na po yun. What I'm saying is, because of the cross, marami pong bagahe na nawala. Sure, mayabang po, sikat, kung ano-ano, akala mo, feeling ganun ka naman, power, nawawala yung pananaw mo pag napupuno ka kasi kung ano-ano eh. But when you are cleansed, a cross comes, you get sick, maybe na-bankrupt ka, or may namatay, may nagkasakit, something happens and you realize, nga, no? Ano ba talaga importante? I'm not saying na dapat mangyari lahat yan bago ka matuto. Pero, mga kapatid, mga iba kasi sa atin hindi natututo. Find Jesus in every cross you go through. And kayo po, especially, mga may trials as a family, may namatay o may sakit. May this suffering, this cross, bring you closer to each other. You realize, nga pala, no? Ano bang pinag-aawayan natin? Let's come together. Precious yung presence of everyone. And may you find God in every cross. So mga kapatid, the cross is meaningful. Embrace your cross.
Take up your cross daily and follow me. Amen. Yung paalala ko kanina, ha? Don't be a cross. Ang dami kang sinasabi about the cross, pero basic, make sure you're not a cross. Naalala niyo yung kwento, yung isang husband, pagdating sa bahay, pumunta siya sa misis niya, iniyakap niya na mahigpit yung misis, ganun. Sabi ng wife, bakit? Ano nangyari? Basta niyakap lang niya, ganun. Ang higpit. Huwag pa noon, binuhat pa niya yung wife niya, talagang ginele-hele niya. Sabi ng wife, ano nangyari sa'yo? Bakit? Wala, sabi niya, kagagaling ko lang sa misa. Sabi ng pare, nung matapos yung misa, umayo na kayo. At pagdating nyo, wherever you go, always embrace your cross and lift up your cross to the Lord. Ayun, in-embrace niya ang misis niya at tinaas na niya yung misis niya. That's one more thing, siguro po, na I would like to share with you about carrying the cross. Mama Mary had a doctorate in suffering, summa cum laude. But, she was joyful. Anong sikreto ni Mama Mary? Why was she joyful through it all? Her song was the Magnificat. My soul magnifies the Lord. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. That was the song of her life. That is the secret. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Ano pong ibig sabihin nun? Magnify. The other meaning to magnify is to make big. Magnifying glass. Di po ba? Ang ibig sabihin pala nun, my soul magnify. Pinapalaki ko si Lord, hindi ang mga problema ko. Nagets po nyo? Ang problema natin, pag dumarating yung cross, tinitignan natin yung cross, yan na, nakalimutan natin, the God who is bigger than the cross. Focus on the Lord, not on the load. Focus on the Lord, not so much on the load. If you look at the Lord, that load becomes lighter. For example po, think of sickness. May mga may sakit sa inyo yun. Mabigat po. But don't forget, God is bigger than your sickness. He is the greatest healer. Makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Nakafocus ka palagi sa kasalanan mo. Hello, God is bigger than your sins. Ang ganda po yung sinabi sa Divine Mercy. Sinabi po sa Divine Mercy, my sins, our sins, just like a drop of water in the ocean of God's great mercy. Nakuha po niyo yun? Ang kasalanan natin, parang isang patak lang ng tubig sa dagat ng pagmamahal ng Panginoon. God is bigger than your sins. Don't magnify your sins. And don't magnify the sins of other people. Ang problema natin madalas, palagi na natin nakikita yung anong mali niya, anong kulang niya. Mega star. Kaya mga chismosa, mga bashers, yun lang ang hinitingnan nila. I don't understand, pero siguro may problema mga ganun tao Kailangan may makita silang masama para masaya sila. Ano yun? Magnify the Lord, not the sins of people. Practical po ha. Baka ikaw, you hardly say good things to people. Thank you ha. Galing mo.
Yung mga ganun ba? Mga iba, walang sinasabi. Magnify the Lord, not your sins. Magnify the Lord, not the sins of people. Yun pala ang sikreto ni Mama Mary. Si tayo, pagka may nakita tayong masama isang tao, nagre-react na tayo, parang, yun na, ganyan siya. No? Mama Mary tells us again, magnify the Lord. Okay? And magnify the Lord, not your problems. Lahat po ng problema may solusyon. That is why, one important thing po about carrying the cross is carry the cross with joy, patience, and trust. Joy. The joy of the Lord is my strength. As I was going through cancer, napakahirap po. Lalo na po yung chemotherapy. Mahirap po. But I said, Lord, you are with me. Di po niyo ako pababayaan. Kaya naging battle cry ko po, focus on the humor, not on the tumor. Magaan na po. That's true. Pray. Chemotherapy ang panglaban lang dyan. Prayer therapy. If you pray, if you listen to the Lord, all will be well. Magaan po. So this is something I'd like to share with you. Follow the Lord. Focus on the Lord, not on the load. Follow the Lord with trust and with joy. Amen. Amen, Lord. Amen. So mga kapatid, siguro, that's all I'd like to share with you. Please continue to be strong sa ating paglalakbay, sa ating Panginoon. You know, mayroon pong kwento ng isang tatay, mamamatay na siya. Tinawag niya mga 3 anak niya. Yung panganay sabi niya, anak, itong bahay na ito, para sa ito. Yan ang pamana ko. Yung pangalawang anak, yung lupa natin, iiwan ko sa iyo. Ikaw bahala dyan. Tapos yung last, yung youngest, sabi niya, binulungan siya, anak, ikaw ay pinakamamahal ko. Ang pamana ko sa iyo, itong cross na ito. Yung anak, kinuha niya yung cross. Halos, nagkim-kim siya. You know, sama ng loob. Namatay yung tatay. Yung youngest, every time nakikita niya yung cross, lumalabas po yung galit. Umiiyak siya. Bakit? Ano ba naman yan? Pinakamamahal ako. Ano yung ginawa niya minsan nung nakita niya isang gabi? Yung cross. Kinuha niya yung cross sa galit niya. Binalibag niya ganon. Binasag niya. At nabasag, nagkandabasag-basag yung cross. May mga kumikislap-kislap sa sahig. Yung palang cross na yun, sa loob, punong-puno ng mga diamonds, mga perlas, mga tinago-tago ng kanyang itay. Nandun pala. Inside the cross. So yun po siguro ang isang gusto kong paalaala sa atin. Your cross is your greatest treasure in the end. Yan ang tutulong sa iyo mamuhay ng mabuti. Yan ang tutulong po sa atin makarating sa langit someday. Do not be afraid of the cross. In the cross is our salvation. As we pray, we adore you, O Christ, and we bless you, and we praise you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. Mga kapatid, one more thing. Mama Mary teaches us humility. Humility.
And you learn humility if you know what the cross is. Kita po niyo itong orchid. Napakaganda po, no? Napakaganda po. Pero tingnan niyo po. For me, napakaganda po yung orchid kasi po, ang orchid knows how to bend. Marunong yumuko. Nakayuko po. Marami po sa inyo, you're so blessed. Wealth, beauty, popularity. Marami kang mga. Pero you know what makes you beautiful? It is humility to God and humility to people. Kung marunong kang magpakumbaba sa Diyos, marunong kang magpakumbaba sa iba, you are a beautiful soul. A humble soul is a beautiful soul. Like Mama Mary. Beautiful woman. Gentle woman. Humble woman. Please remember, ang taong mayabang, tinatamaan. Ang taong mapakumbaba, pinapagpala. So today, ask yourself, start in your own family. Humility. Parents, you can be humble to your children. Children, be humble to your parents. Be humble to your helpers. Huwag po tayo maging mapagmataas. Humility, humility, humility. At sana po, we all learn humility. Kasi kung walang humility, magiging matapang po tayo lahat. Masungit, mayabang. So, final reward. Take up your cross daily, like Mama Mary. Follow me. And remember this, you who suffer for the Lord will be rewarded by the Lord in heaven. Ilan po nyo, for those who lost a loved one during the pandemic, think of that loved one, and the message is this. Don't worry about me, I'm now with the Lord. In this kingdom where there are no more tears, no more pain, no more problems, no more sickness, no more COVID, no more politics. I'm with God. Alam po nyo, the resurrection. We will meet again, our loved ones. The way of the cross leads to glory, to heaven. And in heaven, sabi nila, wala raw doon mga matatapang, mga masusungit. It's so peaceful. Wala mga yayabang doon, mga bashers, mga maripes. Wala. Hindi sila nakarating doon. So please, live a beautiful life like Mama Mary's life. Number 2, our loved ones in heaven would like to tell us, thank you. Salamat sa pagmamahal. Salamat. Thank you. And I love you too. Feel the love. And I'm sure they would like to tell us all, love one another. Magmahalan kayo as I have loved you. As we have loved you. Alam mo, marami sa atin, ang buhay ng marami sa atin, buhay dilata. Tawag, dilata, no? Tigas. Saradong-sarado. Walang nakakalabas, walang nakakapasok. Komportable. Kaya lang ang daming preservatives. Masyado kang hindi ka na natural. Don't live a life na dilata. Dapat ang buhay natin, anong kailangan ng dilata? Yung abrilata, kailangan ng pambukas. Yan ang cross, ang abrilata ng buhay natin. Madalas, kinakatok tayo ni Lord, huy, tama na yan. Huwag ka ng ganyan. Spread, share the cross. Sa imbis na buhay na dilata, dapat ang buhay natin ay caridad, with charity.
at kalidad. May quality. Hindi lang quantity, kundi quality. So mga kapatid, share, magmahalan kayo. And finally, their message to us, see you in heaven. You better be good that you too will go to heaven. Yes po, see you in heaven, but not so soon. Meron pa ho tayong mission. Meron pa tayong gagawin. Outside, kung ano mang gusto ni Lord pagawa. But, heart work. Siguro start with the heart. Let me end with the rose. Alam niyo sa Korea, merong saying, the rose has thorns. Chami ga kashi itta. Chami is rose, kashi is thorn. Tama po yun. Yan po ang buhay natin. Mayroon at mayroong tinik sa buhay, the cross. Pero ganito po yun. Itong rose na ito, theory ko lang po dati thorn yan eh. Tinik yan. Masakit, nakakasakit yan. Pero what happened? Nagpakumbaba, nag-open up, it became a rose. Ganito rin po sa atin. We should be busy in this time of our life, making thorns become roses. And ito po yan. Meron kang masamang ugali. Matapang ka, masungit ka. Tinik yan, masakit, nakakasakit. Pero kung magpakumbaba ka na, say, Lord, I'm sorry, gusto ko na pong magbago. It has become a rose. Kung may kaaway ka na hindi mo pinapatawad, sakit po nun. Sa'yo, sa iba, tinik yan. Pero pag nagpakumbaba ka na, you open it up to God, it becomes a rose. Yan po. All of us can start doing this now. Mga ugaling masasama, mga relationships na dapat nang maayos. Even your blessings na tinatago-tago mo, that can become a thorn to you, a thorn to people. But once you open it, share it to people, it's a beautiful rose that will make God smile above. So mga kapatid, your cross can become a beautiful offering. My suffering is my offering. Like Mama Mary, she continued to be joyful because she offered it on. So, BTS. Korean boy band? Okay. Pero sa atin, BTS, believe, trust, surrender. Everything, everyone to God, our loving Father. So in this moment of quiet, now whatever cross, whatever thorns are in your life, you offer it now. Believe that God loves you no matter what you're going through. You trust that God will help you, that God listens to you, and you surrender everything, everyone to God's loving will and plan. Jesus, I trust in you, and Mama Mary, I love you. Jesus, I trust in you. Mama Mary, I love you. Jesus, I trust in you. Mama Mary, I love you. God bless us all. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God bless you. Mama Mary loves you.